Magandang araw po sa lahat. Welcome back po sa aking channel. Meron po tayo ngayong Akari electric fan na AC/DC po dito na sira. At atin pong i-check up kung ano po ang sira o mga sira po niya. At atin pong i-check muna ang DC battery niya. Ito pong battery niya ay 6 volts battery na rechargeable po ito. I-check po natin ang baterya at 1.6 volts po ang reading, kaya kinakailangan po nating mag-order at bumili kay Lazada ng bagong battery. At ito na po yung bago, at i-check din po natin ang voltage niya is 5.6 volts. So okay po itong bagong baterya niya. At atin pong i-check kung bakit ayaw pa rin po siyang umandar kahit meron po siyang bagong battery. At ang pangalawa pong sira na nakita natin ay ito pong cord po niya ay defective po. Putol po yung kanyang cord, kaya irerekta na po natin ang 220 volts AC power supply cable dito sa mismong printed circuit board po niya. At atin pong i-check ulit kung may pagbabago. At ito po nakita na natin na nakalagay dito charging. Ang kaso pag switch ng on and off ay wala pa rin po, kaya i-check po natin ang mula power supply. Meron po tayong 220 volts AC na nakukuha dito sa power supply niya, which is very good po. Meron siyang power supply AC. At i-check po natin yung sa may DC niya papunta sa battery. Kanina po ito ay 5.6, ngayon ay meron na po siyang 6.8 volts. So, ibig sabihin po, gumagana na po ang charger niya. Ang problema lang, ayaw pong gumana, ayaw pong tumakbo itong motor niya. Ayaw pong gumana ang electric fan. Kaya, i-try po nating i-rekta po ang battery papunta po sa motor. Ayan. Yan po, okay po yung motor niya. Yan po ang one way on how we will test the motor for the time being, kasi hindi po siya gumagana sa actual na mga switches po niya. Kaya po baklasin po natin itong mga switches po niya, itong electronics PCB na isa. Yung po kasing isang electronics PCB natin ginalaw ay power supply po yon, kung saan po natin ikinabit yung 220 volts AC power supply. Ito naman po yung papunta na sa mga switches niya, sa ilaw niya. Itong PCB na ito ay low voltage na siya, bali DC na po siya. Naglalaro po sa 6 volts ang working voltage po nitong PCB na ito. I-check po natin itong mga switches niya dahil isa rin po siya sa mga suspects. At ito na nga po, check po natin ng continuity testing. Yan. Okay po yung isang switch. Yung pangalawa, wala. Pangatlo, wala rin po. Tapos, yung pong pang-apat, wala po. Bali, 3 switches po, micro switches ang sira dito sa atin pong PCB na ito. Kaya kailangan na naman po natin si Lazada nito. Mag-order po tayo ng maliliit na switches. Ibang klase po yung micro switch po niya na hindi po siya maintaining contact. Puro momentary contact lang po ang type ng atin pong switches na ito. At hindi po siya readily available sa mga open na electronics store sa malapit. So bali 3 po itong sira na micro switches.
Double check po natin at isa lang po ang gumaganang switch. Kaya kailangan po nating palitan yung tatlong switches. Yung switch po sa on and off, yung switch po sa high, medium, low, saka po yung pong light. Sa LED lamp po yan. Sira po yung huling LED lamp switch po niya. Kaya tatlo po yung sira na papalitan po natin. At salamat po tayo at maghintay. Another way to double check that the switches are faulty, ito po natin, irerekta po natin dito sa mga terminals ng mga switches para po mapatunayan natin kung defective nga po yung mga switches natin. At ayan nga po, habang chinecheck ko sa on off switch niya ay gumana po yung motor, yung electric fan at ganun din po nung sa ilaw nung matesting po siya. Kaya guaranteed po na sira po yung mga switches niya at dumating na rin po ang ating in-order kay Lazada kaya atin na pong papalitan. Tatanggalin po natin muna yung mga old and defective switches upang mai-install po natin yung bagong dating na mga switches. Sa Lazada po ay hindi po natin pwedeng bumili ng 3 piraso lang, kaya ang minimum purchase po nila ay 50 pieces. Kaya 50 pieces po ang atin pong natanggap ngayon from Lazada, kaya atin na pong itutuloy itong ating pong video sa Akari AC/DC electric fan na ito. At para mabuo na rin po natin itong problema niya. Sa ngayon po ay ang electric fan po kasi na ito ay matagal nang natingga dito at hindi po basta-basta mabuo kasi po una nag-order po tayo ng battery, 6 volts battery. Tapos nung makita natin yung pangalawang sira niya, saka pa lang ulit tayo nakapag-order ng micro switches sa Lazada. So matagal pong natingga itong electric fan na ito bago po natin maituloy. It takes a long while to wait for your order from Lazada. Lalo na po ngayon at may pandemya, medyo may kahirapan po sa mga delivery nila dahil natatambakan po yata sila. Ang micro switch po kasi na ito ay 4 pins. Kaya medyo masalimuot ang pagtanggal sa pins. Ang 4 na pins ng isang switch. At medyo magkakalapit po ang mga terminals niya. At kung atin pong aalamin ang importansya ng ganitong mga klase ng electric fan po ay isa po ito sa mga recommended na klase ng electric fan, lalo na po sa summer kasi po kapag nag-blackout po at naka-charge naman po ang kanyang baterya ay meron pa rin po tayong gagamiting electric fan kahit to brownout sa ating lugar.
inyo pong nakita ang mga switches na natanggal para po siyang gagamba. Ito pong micro switches na ito ay para po siyang dalawang switch na pinagsama. Parang 2-in-1 po siya. Bali, dalawang legs po magkapares, dalawang normally open. At kapag ipinus po yung button po niya ay nagko-close po yung simultaneously yung tig-dalawang pair po. Kaya parang dalawang single switch po ito na pinagsama. So ayan po atin pong ibinabalik at para po maiayos ng gusto itong micro switches na ito ay atin pong isolder muli. Ang electric fan po na ito, gaya ng nasabi ko po kanina, pwede po siyang tumakbo sa DC battery lang po. Pero kahit po naka-plug in po sa 220 volts AC po ito ay bali ang nagpapatakbo pa rin po sa motor since the motor is DC motor ay yun pa rin pong battery. So from the power supply AC 220 volts source ay i-convert po niya sa DC which is 6 volts DC. So may rectification po doon sa power supply niya. So yung DC po ang pupunta dito sa PCB na ito. Yun po ang pinaka-working voltage niya. At the same time magcha-charge po sa battery. At doon din po magkakaroon ng power yung atin pong electric fan motor. Kaya each time po na yung electric fan po natin ay gumagana, bali ang nagpapatakbo po sa fan na ito ay DC rin po. Kaya po tinawag siyang AC/DC electric fan, which is very very usable po when it comes to versatility. Recommended po siya talaga na maging pong household appliance po natin sa bahay. Very important po kasi not at all times in the Philippines we have power na nagiging normal din po yung palagi ang brownout sa ating lugar. Kaya para sa akin din po ay advisable po na meron po rin tayo AC/DC electric fan sa bahay. Ngayon po, atin pong ibalik na ang mga parts. Sasara na po natin ang ating pong electric fan. Balik po natin ang mga screws, bolts, at ang battery. Balik na po natin at nang tayo po ay makapag-testing na sa ating pong AC/DC electric fan na ito. At upang magamit na siya muli sa ating pang-araw-araw. Ito pong Akari electric fan na ito ay lagi pong nagagamit kapag lalo na po sa gabi pagka brown out. Very useful po siya sa akin. Testing po tayo. Plug in. Ayan, okay na po siya. Maandar na po ang ating electric fan. High, medium, low. Magana na po. At ang isa pa pong switch para sa ilaw. Yan, milaw na po siya. At sana po na gustuhan nyo po ang aming presentation ngayon, itong video namin ito ng AC/DC electric fan.
At sana po mag-subscribe po kayo para naman po inyo pong matulungan ang aking channel. At hanggang sa muli po, maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po.